Ang iba, waray na, perhaps nag-una na sila sa New Year, excited. So, but then, let me remind everyone po na if our lives ay nasa maling priority, then everything is not right sa ating buhay. Pag mali po ang priority natin sa buhay, then lahat ng bagay sa buhay natin ay wala sa ayos, hindi tama. So, mahalaga na magsisimula muna sa tamang priority bago maging maayos ang lahat sa buhay natin. So, and we always start sa ang priority natin sa buhay natin ng Panginoon kasi sa Kanya tayo nagsimula. Hindi tayo nagsimula sa asawa natin, hindi tayo nagsimula sa mga magulang natin, nagsimula tayo sa Panginoon. Kaya ang tamang prioridad palagi sa buhay, magsimula palagi sa Panginoon. So, this morning, sa message natin ngayong umaga, iwanan po muna natin ang 1 Timothy kasi we know na we go through book by book, chapter by chapter, pero as usual, I do expository teaching. But then, iwanin muna natin ang 1 Timothy, punta muna tayo sa book of Joshua or Josue sa Tagalog. And ito po mensahe na nais kong ipalala para sa papasok na taon o bagong taon. And so, the title of our message this morning ay, As for me and my house, we will serve the Lord. Ito ang isang tao na may paninindigan pagdating sa kanyang relasyon sa Panginoon. Na ang kanyang paninindigan para sa akin at sa aking pamilya, pipiliin ko ang Panginoon. Wala nang iba, kundi ang Panginoon ang pipiliin ko sa buhay ko. So, Josue chapter 23 hanggang 24, pero hindi po ito mahaba. Ito po yung maikli lamang na mensahe, pero alam ko na Banal na Espiritu ay mangungusap sa atin. Yumuko po muna tayo at manalangin. Panginoon, sa umagang ito, hinihiling po namin sa muli na Ikaw ang Diyos na manguna sa aming pag-aaral. At salamat po, nakasama namin ang iyong Banal na Espiritu na magbibigay po ng kaliwanagan sa iyong mga salita. At hindi kami, Panginoon, aalis dito nang hindi po namin natatanggap ang iyong pagpapala. At siguradong, Panginoon, na ibibigay mo ito sa amin pagkat, Panginoon, Ikaw ang ninanais namin sa aming buhay. At sa umagang ito, ang iyong salita ay nagbibigay buhay sa aming kaluluwa, sa aming espiritu. At sa muli, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao. At kung palagi po sa material na bagay at pagkain, yun po ay maling prioridad. Hindi dapat na maging balanse na meron kaming panahon din sa iyo at sa iyong salita, Panginoon. Pwede naman po kami magtrabaho, pero hindi pwede na isasantabi ka sa aming buhay, Panginoon. Sa umagang ito, inilalaan namin ang aming oras sa iyong mga salita, sa iyong presensya. Bless our time, Lord, in Jesus' name. Amen. So itong dalawang chapter po ay naglalaman ng pagpapaalam ni Joshua. It's like pagpapaalam kay Joshua in context, pagpapaalam niya dahil matanda na siya at malapit na siyang umalis sa mundo. Pero sa atin ngayon, kumbaga sa atin alis na ang 2023 at darating na ang 2024, panibago na namang taon. So, si Joshua ay inilaan ang kanyang buhay sa paglilingkod, sa buong buhay niya inilaan niya sa paglilingkod sa mga tao ng Panginoon at higit sa lahat sa Panginoon. Tinupad niya ang kanyang misyon, ang kanyang tungkulin. Pinangunahan niya ang mga tao ng Diyos na makatawid sa Ilog Jordan at makapasok sa Promised Land. Siya ay nanguna sa pakikipaglaban sa mga nag-occupy ng mga tao sa mga land na ito at kanilang kinonquer ang mga lupain na ito at nanalo sila sa laban na kanilang hinarap sa tulong ng Panginoon. And now it's time for him to say goodbye dahil siya po ay matanda na. And in verse 14, sabi po dito sa verse 14, kung titingnan po natin, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. So ito po ay at the end of, nalalapit na ng buhay, pagtatapos ng buhay ni Joshua sa mundong ito. And it refers to his death again and highlighting yung nature ng buhay, na ang buhay ay panandalian lamang. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay mananatili at lahat ng tao ay mamamatay. Lahat ng bagay ay malilipas, hindi mananatili, kaya hindi po talaga dapat natin yakapin ang mga bagay dito sa mundo dahil hindi ito magpapatuloy. Kundi ang isa lang magpapatuloy ay ang ating relasyon kung meron tayong relasyon sa Panginoon. So, this chapter are the last words of this man na talagang siya ay isang warrior at tinapos niya ang kanyang battle ng mabuti.
at pinangunahan niya ang mga tao sa paglilingkod sa Panginoon. So ito yung mga halubilin na pinakamahalaga higit sa anumang mga halubilin. Kung yung mayroon mang mabigat na bagay na nais mong ipasa sa iyong mga kakilala, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat na malaman nila, may pasa sa kanila. At ito din ang isang pinakamahalagang bagay na dapat nating matandaan, ipaalala ko bago pumasok na naman ang bagong taon. Now, unang nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin is kailangan nating alalahanin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. This 2023, alam ko na naging mabuti ang Panginoon sa ating buhay at hindi po maganda na hindi natin natatandaan ang mga mabubuting bagay na ipinaranas niya sa atin. So verses 1 to 5, marami ng taon ang lumipas buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila at matandang-matanda na si Josue. Kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom at ang mga tagapangasiwa sa bayan. Sinabi niya, ako'y matanda na. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh. Take note. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya makinig kayo. Ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng Ilog Jordan sa gawing silangan at ng dagat Mediteraneo sa kanluran. Ang lupain ng mga bansang nasakop ko na. Gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalayas sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila ay palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Balikan po natin sa versikulo 3. Sabi po dito, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. So sa madaling salita, na kita nila kung paano kumilos ang Diyos sa sa kalagitnaan nila. And ang pinapaalala nito ay kailangan nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. The Lord has done great things para sa kanyang mga tao. Pinalaya sila mula sa Ehipto at sila ay nakapasok ngayon sa Promised Land, sa lupa ang ipinangako ng Diyos. Prior to this, alam po natin na sila, kung alam natin ang kwento na sila ay alipin sa Ehipto at miserable ang kanilang buhay, walang kinabukasan, walang hope. Pero ganun din sa atin, kagaya ng ibinigay ng Panginoon, nagkaroon sila ng hope, nagkaroon sila ng future at para sa mga may relasyon sa Panginoon, sa mga mananampalataya, followers ni Kristo, binigyan tayo ng hope at future. So, kailangan nating alalahanin mga mabuting ginawa ng Diyos ngayong taon. Kahit sa magandang kalusugan, sa provision niya na ibinigay niya sa buong taon, ang isang bagay na hindi maganda sa isang Kristiyano ay ang pusong hindi marunong magpasalamat. Sinabi sa Biblia na tayo ay dapat na mayroong pusong mapagpasalamat. Minsan o kadalasan, tinitake advantage natin ng lahat na kung saan hindi na natin nagagawa ang pasalamatan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na natatanggap natin. Tinitake advantage natin, natatapos ang taon na wala man lang pagpapasalamat sa Panginoon. And for us sa aming pamilya, hindi namin gusto na tapusin ang taon without prayer and pagpapasalamat sa Panginoon. But that's the point. Dapat na tayo ay maging grateful sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na ipinaranas niya na mabubuting bagay sa ating buhay. Tandaan natin na sa Kanya nagbulang lahat ng mga mabubuting bagay na ating natatanggap. Pangalawang bagay, kailangan nating alalahanin kung ano ang ipinangako ng Diyos na gagawin niya. Tingnan niyo po sa verse 5. Si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalayas sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila ay palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So nangako ang Diyos sa kanila at kailangan na tandaan nila, panghawakan nila ang mga pangako ng Diyos. At ganoon din ang pinapaalala sa atin. Maraming mga pangako sa Biblia pero ang tanong, alam mo ba kung anong mga pangako ng Diyos? Napakahalaga na alam natin ang mga pangako ng Diyos pagkat panahon ng kagipitan, panahon ng mga pagsubok, mayroon tayong panghahawakan ng mga pangako. Kung alam natin ang mga pangako ng Diyos. So, sabi ng Diyos, gagawa siya ng mga great things para sa Israel, para sa kanyang mga tao. And sabi ng Biblia, ang sinimulan niyang mabuti sa Pilipos, sinabi na ang sinimulan niya na pagkilos o paggawa ng mabubuting bagay, kukumpletuhin niya
ito ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, ang ibig sabihin, mayroong magandang mga pangako ang Diyos sa bawat mga mananampalataya, sumasampalataya sa Kanya, sa mga believers. Pangatlong bagay is, importante na mayroon tayong personal, tayo mismo ay mayroong personal na relasyon sa Diyos. Kung mapapansin ninyo dito, sa English translation, sinabi ang word, the Lord your God. O sa Tagalog, Panginoon mong Diyos. O, the Lord your God. Again, the Lord your God sa English translation. Paulit-ulit, the Lord your God. Paulit-ulit, the Lord your God. At napakahalaga ng salitang ito dahil hindi sinabi ni Joshua na, the Lord our God. Kundi ang sinabi ni Joshua, the Lord your God. Ano po bang ibig sabihin ng sinabi ni Joshua, the Lord your God? Ibig sabihin, siya dapat ay maging Panginoon ng iyong buhay. Siya ang maging Lord at God ng iyong buhay. So, absolutely na makita nila dapat na ang Lord nila ay siya ay God rather than hindi sinabi dito ni Joshua the Lord God of Moses, the Lord God of Joshua, the Lord God of Jacob. Pero sinabi niya dito, the Lord your God. The Lord has done great things sa kanila. He has promised to do great things para sa kanila. And hindi niya ginawa mga dakilang mga bagay na ito para kay Joshua. Ang Panginoon ay nakipaglaban sa kanila at tinupad ng Panginoon ang pangako niya sa kanila. And sa ating relasyon sa Panginoon, ito dapat ay maging person. Ano po bang ibig sabihin ng person? Dapat na kilala natin ang Panginoon, may relasyon tayo sa Panginoon, tayo mismo. It's like, hindi ibig sabihin na ako ay pastor, ay ang aking anak ay may relasyon na sa Panginoon. Dahil kailangan na siya mismo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Hindi ito package deal na kung ang mama niya ay may pananampalataya, ang anak ay may pananampalataya na, may relasyon sa Diyos. No? Kasi ang relasyon sa Diyos ay personal. Hindi ibig sabihin na dahil ang asawa mo o yung anak mo ay may relasyon sa Diyos, ikaw din ay may relasyon na sa Diyos. Dahil ang relasyon sa Diyos ay personal na desisyon. At hindi po nakadepende sa isang tao. Kasi kung nakadepende sa isang tao, ang relasyon natin sa Diyos, naku po, delikado. Kasi kung nakadepende sa isang tao, ang relasyon sa Diyos, minsan sa simbahan, no? Kasi kapag ang mama hindi magsimba, ang anak ay hindi din magsisimba. Kasi nakadepende sa mama. Pero kung may personal, matibay na relasyon talaga yung isa sa kanila. Kahit na hindi magsimba yung mama, magsisimba ang anak dahil meron siyang personal na relasyon. Pero kung ang relasyon niya sa Diyos ay nakadepende sa kanyang magulang, delikado. So, importante na mayroong person na relasyon tayo sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Joshua, the Lord your God. Dapat na siya maging Lord your God ng buhay mo. Hindi niya sinabi, the Lord our God. So, hindi ka pwede magkaroon ng relasyon kay God through your wife, through your husband, through your daughter, or sa iyong mga anak, or sa iyong kapatid. Ang pagkilala sa Diyos ay on behalf of my husband, on behalf of my wife. So kilala ko si God dahil kilala ng asawa ko ang Panginoon. No, you have to know God sa iyong sarili mismo. You have to have personal relationships kay God. Hindi ibig sabihin na again, ako ay pastor, ay anak ko ay may relasyon sa Panginoon dahil ito ay own decision, personal na decision na kailangan na magkaroon siya ng personal na relasyon sa Diyos. You must have your own relationship with God. Hindi ka pwede magdepende sa iyong asawa, hindi ka pwede magdepende sa iyong sister, sa iyong kaibigan. Ang relasyon sa Diyos ay mismo sa iyong personal na relasyon o desisyon. That's the only relationship na ika-count ng Panginoon. You must know God for yourself. He must be your God. Hindi dapat ganun na He is your God because God siya ng mama mo. No, He must be your God kasi tinanggap mo siya sa iyong buhay at sumampalataya ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya. We each need to have our own relation with God through Jesus Christ. Salvation is not, package deal na pagdating sa heaven is because yung family mo is Christian and also you'll enter sa heaven dahil ang pamilya mo ay Christian. No, salvation is personal nga decision mo that you must have
your own relationship with God. Okay? So, yun ay, kaya nga sa mga anak natin, inaano natin na, you have to choose God sa buhay mo. You have to, follow Jesus. You have to have relationship kay Hesus Kristo, because we experience, naranasan namin kung gaano kabuti. We impart to them kung ano ang naranasan natin sa Panginoon, kung gaano kaganda ang pagkakaroon ng relasyon kay God. But again, they have their own decision sa kanilang buhay. And si God, ganoon din sa atin, di ba? Hindi siya nagpupugos. Hindi niya tayo pinipilit, because kung pinipilit niya tayo, ibig sabihin hindi yon love na nagbumula sa heart, or nagbumula sa talagang voluntary, or nagbumula sa ating pag-ibig dahil pinilit lang tayo. Okay? Pinilit ka lang na magsimba, pinilit ka lang magbasa ng Bible. No, you have to read your Bible, you go to church kasi out sa love mo sa Panginoon, kasi naranasan mo pag-ibig ng Diyos. It's not obligation. It's not kailangan mo. Hindi, ginagawa mo lahat ng bagay dahil sa naranasan mo pag-ibig ng Diyos. Meron kang relasyon sa Kanya. It's like sa iyong asawa o sa iyong kapatid na ginagawa mo yung mga bagay na para sa Kanya. Dahil pinilit ka lang ba ng asawa mo? Pinilit ka lang ba ng kapatid mo? Hindi. Ginagawa mo mga bagay na yun out of love. Dahil sa pag-ibig, at ganun din sa Panginoon. And so you have to have your own relationship with God. Hindi ito package deal, hindi ito dahil sa yung kaibigan mo ay Kristiyano, may relasyon sa Diyos, ikaw ay may relasyon na din kay God. You have to make decision, personal na decision. Verses 6 to 8, tingnan niyo po sa verses 6 to 8, magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong makisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito, at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Salip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. So sinabi ni Joshua sa mga tao sa Israel na magpakatatag sila, magpakatibay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kailangan nilang panghawakan ang salita ng Diyos. Kaya dapat na manatili sila sa Panginoon. Kasi sila ay ititempt ng mga tao sa lupain na ito na gawin ang kanilang ginagawa at may sarili silang standard kung ano ang mali at tama. Pero para sa atin, ang standard natin ay ang salita ng Panginoon, hindi ang sarili nating standard. So ito yung sinasabi ni Joshua. Mag-ingat kayo, kailangan na manatili kayo, mag-stick kayo na sumunod sa Panginoon, dahil itong mga tao ito ay ilalayo kayo sa Panginoon. Huwag niyong pahintulutan na mailayo kayo ng mga tao ito sa pagsunod sa Panginoon, sa inyong relasyon sa Panginoon. Alam niyo na ang hatol ng Diyos ay ibinigay sa kanila, at huwag ninyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa. Moving forward sa verses 9 to 11, dahil diyan pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo, at wala nang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo, tulad ng kanyang ipinangako. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Ang mga Israelita ay sinabihan ni Joshua na ibigin ang Diyos. At alam po natin na paulit-ulit sinabi dito ni Joshua na binigyan kayo ng victory, kayo naging matagumpay, hindi sa pamagitan ko, hindi sa pamagitan ni Joshua, kundi sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. We made it through the year 2023. Dahil po ba sa magaling tayo? Dahil po ba sa nagsumikap tayo? Kung hindi ka binigyan ng lakas, kalusugan ng Panginoon, wala pa rin yung mga bagay na natatabasan natin ngayon. Minsan, may mga tao yung sasabi na nagsumikap ako sa buhay, nagtrabaho ako ng talagang masipag, kumayod ako, at hindi na-acknowledge ang Panginoon. Pero kung iisipin natin ng mabuti, sino ba nagbigay talaga ng kalakasan? Sino nagbigay ng good health sa atin? So again, let me remind you, this 2023, nagtagumpay. And in fact, palagi sa araw-araw, sabi ko, Lord, thank you sa araw na ito. I made it throughout the day because sa imong grasya, tungod sa imong pagkamaayo. So, same sa mga Israelita, ito yung sinasabi, it's not because sa ilang fighting skills, hindi sa pamagitan ng
dahil sa magaling sila, they achieved, they won the battles, they made it sa promised land. Although marami pang dapat na ikakonquer kasi marami pang plano. Sige, di ba, ganun din sa atin, we experience na yung kabutihan ng Diyos pero marami pang gustong iparanas si God sa atin na kabutihan niya or yung mga plano niya, yung inihanda niya na gusto niyang iparanas sa atin. So, in verse 9, as you notice, sinabi dito hindi gusto ni Joshua na makalimutan nila na ang kalakasan nila, ang tagumpay nila ay nagbumula sa Panginoon. Kung paano nila nagawa na makatawid, makapasok sa promised land, hindi yon sa kanilang sarili, hindi dahil sa kanilang galing, kundi because sa tulong ng Panginoon. At bakit tinulungan sila ng Panginoon? Because He loves them. Mahal sila ng Panginoon. So, whenever na, minsan, gipit na gipit tayo and we pray, Lord, give me provision. And the Lord nag-provide sila ng provision. Bakit provide ng Panginoon ang pangangailangan mo? Because He loves you. Lahat ng mga mabubuting bagay na naranasan natin, it reminds us na mahal tayo ng Diyos. Ganun din, di ba, sa magulang, sa anak, binibigay mo kung ano hangad mo makakabuti sa Kanya and you provide their needs kasi you love them. Nagtatrabaho ka, you earn money para sa kanilang pag-aaral because you love them. And the same, sa naranasan natin sa Panginoon na kabutihan, yung binibigay niya sa atin, bakit naranasan natin ito? Bakit natatamasan natin? Because God loves you. Mahal ka ng Diyos. So it always reminds us na mahal tayo ng Diyos kung bakit kung bakit we experience these things na mga mabubuting bagay. So He loves you and the response of His people, dapat mahalin din nila ang Panginoon. Dapat na mahalin niya. God loves them. So, what do you think na dapat maging response ng mga tao? They must love God. Dapat na mahalin din nila ang Diyos. So, concern si Joshua dito na ang mga tao, ang Israel, na nais niya na ang Israel ay, they must have a love relationship with Him. And sa verse 11, tignan po natin, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. So, ito ang ating tugon sa Panginoon. Ibigin natin ang Diyos sa buhay natin. And sa pagpapatuloy sa verses 12 hanggang 16, kapag tinalikuran ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo, nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Salip sila ay magiging parang bitag para sa inyo, malupit na latigo sa inyong bulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupain ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh, maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. So, just like any relationship po, dapat kapag mayroong relationship, sa relasyon dapat tapat, may commitment. So, mayroong condition dito, mapapansin natin. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduan natin, paparusahan ko kayo. So just like sa anumang relasyon, may condition. If you want a real relationship with real God, then it's going to demand you to be committed sa relasyon. Na anuman mangyari, committed ka sa relasyon na meron ka sa Kanya. And in verse 1, tinipon ni Joshua sa Shechem ang lahat ng lipin ng Israel, pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom, ang mga opisyal ng Israel at sila'y umarap sa Diyos. Interesting itong Shechem, dito din nagsimula na kung saan ibinigay ni God yung pangako niya kay Abraham. Dito nagsimula na nagbinigay ni God ang promise niya sa way back sa Genesis chapter 12. So let's continue verse 2. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham
buhat sa lupain yon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac at kay Isaac ay binigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya, ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moses at si Aaron. At sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang lahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksak ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko inayang gawin ni Balaam iyon. Salip pinagpala niya kayo. Sa ganoon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Hiteo, Gergeseo, Hibita at Jebuseo. Ngunit sila ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ng dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupang hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo nagtayo. Hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. So itong mga bersikulo, in-highlight nito or summary ito patungkol sa kung paano kumilos ang Diyos sa kanila, kung paano tinumpad ng Diyos ang pangako niya. Ngayon, si Joshua ay magbibigay ng challenge sa mga taong ito na piliin kung sino ang kanilang pipiliin o sino ang kanilang paglilingkuran. Verse 14, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo ng buong puso't katapatan. Alisin ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong ama, ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin, ito po yung mahalaga na malaman natin, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. Tingnan niyo po, sinabi ni Joshua dito, sa verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabi niya, ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh. Pinaalala pa lang ni Joshua dito sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Sa first 13 verses, ang mga ginawa, ang mga dakilang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. And same thing sa ating buhay, hindi po ba? Naranasan na ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. Naranasan na ninyo ang mga dakilang bagay. Ipinaranas niya sa inyo. At sabi niya, ayaw niyong maglingkod sa Diyos? Naranasan niyo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niyo? Ayaw niyong maglingkod sa Kanya? Kung ayaw niyong maglingkod sa Kanya, sinasabi niya dito na, no, sa kabila ng lahat, and ito po talagang nangyari sa Israel, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, matigas pa rin ang ulo ng Israel. Hindi nila pinili ang Diyos. May mga panahon na tinalikuran nila ang Diyos. Inibig nila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So, tingnan nyo kung anong desisyon ni Joshua, yung paninindigan niya. Sa verse 15, ngunit para sa akin at sa aking sambayan, para sa akin at para sa aking pamilya, kay Yahweh kami maglilingkod. Ito po ay yung leadership talaga ng lalaki. Para sa akin, na kung saan ang lalaki talaga naglilid sa Panginoon, naglilid when it comes sa spiritual matters. Ang lalaki dapat ang maging masigasig pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Kasi siya yung leader ng pamilya. Siya ang head ng family.
Kaya si Joshua, ito talaga kasi leadership sa lalaki kay Joshua, para sa akin, sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. And parang hindi tama na yung leadership, minsan sa simbahan kasi marami talaga yung babae sa simbahan, pero ang tama talagang leadership ay sa lalaki, na ang lalaki nagli-lead pagdating sa spiritual na bagay. Yun pong tunay na man of God. So, as for me and my house, we will serve the Lord, sabi ni Joshua. Verse 16, balikan po natin sa verse sa chapter 24. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humangot sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya kay Yahweh rin kaming maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. So, pansinin niyo po, kay Yahweh rin kami maglilingkod, sabi ng mga Israel, kaya kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. He is our God. Rinirefer dito, tinutukoy dito, the Lord your God. Naalala niyo sinabi ni Joshua, the Lord your God. He is also our God, our Lord God. Siya ay Panginoong Diyos namin. And we saw earlier na napakalaga na mayroon tayong personal na person, tayo mismo ay mayroong personal na relasyon sa Panginoon. And that He is our Lord God sa ating buhay. Verse 19, ngunit sinabi ni Josue, sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh, sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapuputan niya kayo at paparusahan. Hindi niya pangihinayangang lipulin kayo na sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sa madaling salita, sinasabi niya, pagdating sa relasyon sa Diyos, huwag kayong maglalaro. Huwag niyong gawing joke ang relasyon niyo sa Diyos. Huwag niyong gawing joke pagdating sa Panginoon, sa Diyos, dahil hindi siya nakikipaglaro sa relasyon niya sa inyo. Seryoso ang Diyos kapag nakipagrelasyon siya sa atin. Seryoso siya sa ating relasyon. At kayo, kung totoo na susundin niyo siya ang Lord God ninyo, ibig sabihin niya hindi kayo mag-joke-joke sa relasyon niyo sa Kanya. Hindi biro, hindi kayo makikipaglaro sa relasyon niyo sa Kanya. Dahil siya ay tunay na Diyos, hindi siya fake. Hindi siya fake na Diyos. Hindi ito yung mga Diyos na nakatayo, na hindi nakakagalaw, mga estatwa. Hindi ito, ang sinasabi niya dito, na Diyos ng mga tao na sa lupain nito. Hindi siya rebulto, siya ay tunay na Diyos. At totoo siya sa relasyon niya sa inyo. So kapag sinabi niyo siya ang iyong Panginoong Diyos, ibig sabihin totoo ka rin sa relasyon mo sa Kanya. Verse 21, sabi niya dito, sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari yan. Kay Yahweh kami maglilingkod. So tumugon sila, hindi kami makikipaglaro sa relasyon namin sa Kanya. Hindi joke-joke ang relasyon namin sa Kanya. Seryoso kami. Siya ay Lord God na ang aming buhay. We are His people. So let's finish verses 22 hanggang 30 po. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglilingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga ito, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo tumalikod sa akin. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa gulang na 110 taon.
Inilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnath Serah sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gaas. So, ito po yung ending story ng Book of Joshua, ang isang dakilang mandirigma, great man of God sa buong kasaysayan. At si Joshua ay ito na yung pagpanaw niya, ito na yung time ng kanyang pag-alis sa mundo at nagbigay siya ng direktahan na halubilin sa mga tao na I believe ito ang pinakamahalaga na dapat na maalala natin sa pagpasok ng tao ito at naniniwala ko na mahalaga sa bawat tao na natandaan natin na isa puso natin. Ito ay mahalaga na salita na isa puso natin. Una, wag mong kakalimutan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Wag mong kakalimutan kung gaano kabuti ang Diyos. Maraming mga tao ngayon nagsiselebrate ng New Year, pero ang mindset ng kanilang New Year is prosperity. At yung source ng prosperity nila ay mga charm luck, mga sinusuot, mga ano pa mga bilog na inihanda sa lamesa. At hindi blinded sila na ang source ng pagpapala ay hindi sa mga bagay na sinusuot o inihahanda. Kaya nga po, dapat ang standard ng belief natin ay hindi ang tradisyon o paniniwala or opinion ng tao. Ang standard ng belief natin ay nagbumula dapat sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ito yung standard ng paniniwala natin, kahit ano na lang tatanggapin natin at maaari tayong malinlang at magkaroon ng maling pananaw. So again, ang source po ng pagpapala, nais ko palala, tandaan po natin, ay nagmumula sa Panginoon at nararapat lamang siyang bigyan ng pagpapasalamat. So He has done great things sa bawat isa po sa atin. I know, and you should remember kung anong mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buong taon na ito. So, but I want to remind you, whether kung ikaw ay follower ni Jesus Christ or not, nais kong ipalala na lahat ng mabubuting bagay na dumating sa iyong buhay ay nagmula po sa Panginoon. He's been good. He's been so good sa buhay mo. Every single one of us, ang Diyos ay naging mabuti po sa atin. And if you are a follower of Jesus Christ, then you know kung paano ka pinalaya ng Panginoon mula sa pagiging alipin sa kasalanan, binigyan ka ng pag-asa, ng hope, at future. Na kung saan alam mo na may magandang future ka na inilaan ng Panginoon. Just like sa mga Israelita, na sila ay pinalaya mula sa Ehipto sa pagka-slavery, pagiging alipin, and the same din sa ating buhay, tayo pinalaya mula sa pagka-banded sa kasalanan. Binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan niya tayo ng pag-asa, binigyan niya tayo ng future. Pangalawa, huwag mong kakalimutan ang mga pangako ng Diyos. Hindi magaganda yung New Year mo kung una, kinakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, kinakalimutan mo ang pangako ng Diyos. Ano ang panghahawakan mo sa susunod na taon kung hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos? So He has promised. Sabi niya, kung anong sinimulan ko sa iyo, kukumpletuhin ko, ipagpapatuloy ko hanggang sa pagbabalik ko. So ibig sabihin, mayroon kang magandang kinabukasan sa Panginoon. Para sa mga followers ni Jesus Christ, mayroon po kayong magandang kinabukasan. He's gonna finish what He started. He always does. And kahit isang pangako na mapipail. Walang isang pangako ng Diyos na hindi na kailanman nabigo. Alam po natin na tinupad niya palagi ang kanyang pangako. So una, huwag mong kakalimutan ang kabutihan, magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, huwag mong kakalimutan ang pangako ng Diyos, mga pangako ng Diyos. At pangatlo, kailangan na magkaroon ka ng personal na ikaw mismo may relasyon sa Diyos. Hindi pwede yung proxy type ng relasyon. Proxy lang muna yung yung asawa ko, siya lang muna. So, hindi ganun yung po relasyon sa Panginoon through someone else. No, you have to have your own personal relationship sa Diyos. Hindi through someone else legacy o through someone else na pananampalataya. You have to put your faith. Kailangan din ay may pananampalataya. Hindi yung may pananampalataya siya o apil na ko diha. O apil na ko kay tungod may pagtuo siya. No. Our relationship with God is a personal relationship sa iya. So, again, importante na makilala mo ang Diyos sa sarili mo mismo. Hindi ka pwede magsabi, pwede ba makilala ko ang Diyos sa pamamagitan siya na ba nagbabasa Bible, so okay na yun, kilala ko na ang Diyos. You have to know God for your own self.
not on behalf. So we need to be strong. Pinaalala sa atin, lastly, we have to be strong sa pagsunod sa Panginoon. We have to stick with the Lord. Because may mga bagay na ilalayo tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong mga bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon. Ikaw nakakalam kung anong mga bagay na naglalayo sa Panginoon. Pero if you have relationship with God, you must have time. Isipin nyo na lang sa relasyon, sa anumang relasyon, kung walang time, that's not a good relationship. And, may mga bagay na naglalayo sa atin and para hindi tayo maging faithful, maging committed sa ating relasyon sa Panginoon. Remember, we need to have a real relationship with the real God. Totoo siyang Diyos at totoo ang relasyon niya sa atin. So, gusto ng Diyos na maging committed tayo sa Kanya. Committed siya sa relasyon niya sa iyo. How about you? Committed ka ba sa relasyon mo sa Kanya? Are we committed to our relationship with Him? Relationship requires, commitment. Commitment. When it gets tough, mahirap minsan. When it gets inconvenient po minsan, mahirap. When it's uncomfortable, dapat na committed pa rin tayo sa relasyon natin sa Kanya. It's like a married couple. Hindi po ba? Minsan may hindi pagkakaintindihan, minsan nag-aaway, minsan mahirap. But we are still committed to love our spouse. We're still committed sa ating relasyon sa Kanya. But the question is, how about sa relasyon mo sa Panginoon? Committed ka ba sa Kanya? He gave His only Son. Pinatunayan niya kung gaano siya ka-committed sa iyo. He gave His only Son para sa ating mga kasalanan, bayaran ng ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng tunay relasyon sa tunay na Diyos. He loves you so much at gusto niyang ibigin mo rin siya. If we know the story, kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa atin, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, paano hindi magagawa nating ibigin siya? Kung naiintindihan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. So Joshua challenged the people in verse 15. Tingnan niyo po sa verse 15. Dito ko po tatapusin. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno. In other words, yung mga fake na Diyos, mga Diyos na hindi totoo, mga lumilipas, o ang tunay na Diyos. Sino ang pipiliin nyo? Sino ang paglilingkuran ninyo? Whether be that ang tunay na Diyos o ibang bagay. Because kung ibang bagay or someone else, lahat ng mga bagay na ito ay hindi tunay. Ito ay panandalian. At nananalangin po ako as the year 2024 is coming. I pray that you will serve God, you will be committed sa relasyon mo sa Panginoon. More than ever, na mas lalo na ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo na nag-i-increase. I pray that everyone will be able to say, gaya ng sinabi ni Joshua, para sa akin, ito ang paninindigan ko. Hindi nakadepende ang desisyon ko sa asawa ko, hindi nakadepende ang desisyon ko sa kapatid ko. As for me, para sa akin, itong desisyon ko. Maglilingkod ako sa Diyos. Ako at ang aking buong pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord.